Magandang umaga muli, kapatid. Meron po tayong panauhin ngayon sa umaga pong ito, katabi ni Sister Chick. Tsaka yung mister niya, si Joy, tsaka yung mister niya. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sana babalik pa kayo ulit. So, ating pong mensahe po sa umaga pong ito ay yung iglesia po sa Apocalypse na nasa Efeso na po. Ito pong lugar na yan, sa kasalukuyang panahon, yan po ay bansa ng Turkey na po. Pero panahon na yan, ang tawag dyan Asia Minor, yung probinsya po sa Roman Empire. Nang sulat kay Apostle John, nang sulat po niya, kalat ng Apocalypse, isinulat niya sa 7 iglesia na yan, actually. Pero ang katotohanan, hindi lang 7 iglesia sa Asia Minor, hindi rin 7 lamang iglesia sa kalibutan sa panahon na yun. Pero ang sinasabi ng 7 iglesia niya, yung lahat ng iglesia sa panahon na yun, isa sila sa 7 yan. In other words, yung kailang characteristic ay isa sa 7 yan. Kaya yan binigyan din ng ating Panginoon para makita nila ang kalagayan nila kung ano sa 7 yan na makikita natin. So ating pag-aaral ngayon ay yung binasa ni kapatid Joshua kanina sa Revelation 2 verses 1 to 7. Ulitin lang po natin. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay sulat mo. Ang mga bagay niya ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at tumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong magawa, ang iyong paggawa at pagkatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol. Ngunit sila hindi ngayon. At natuksan mo sila yung pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod ganyan. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi po patungkol sa girlfriend, boyfriend, ano po. Kaya kalalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika. Ngunit ito kung buti na nasa iyo. Kinapopotan mo ang gawa ng mga Nicolaita na kinapopotan ko rin. Ang may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay ay siya ko rin pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So yun ang sinabi ng Panginoon tungkol sa iglesia na sa Efeso. Na gusto natin makita. Yung 7 iglesia ito na unang pinag-aralan po natin doon sa iglesia Sardis, ang Panginoon po ay may mensahe sa bawat iglesia na ito. Sa pamagitan ni Apostle John, in other words. Yung mga iglesia ito, meron silang kanya-kanyang katangian at meron din silang mga kanya-kanyang kahinaan. Maliban sa 2. Yung 5, meron sila. Yung 2, sila ay maayos. Kaya meron mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa 7 ito, kanya. At sa mga sulat ay pinakikita yung sitwasyon at yung mga problema na kanilang kinalalagyan sa panahon na yun. Sila ay pinupuri sa mga bagay na ginagawa nilang tama at meron lang pong para bagang condemnation sa mga masasamang bagay na kailang ginagawa at kailangan nilang pagsisihan. So ang Diyos po, fair siya. Ikaw po'y pupurihin niya kung ikay gumagawa ng mabuti at ikaw ay kanyang hindi pupurihin pag ikay gumagawa ng kasamaan. Ganyan. So yun ang nakikita natin. So pag pinag-aaralan po natin ang mga sulat na ito, bawat iglesia na katulad natin, tayo po ay may encourage na gawa ng tama at ito'y babalangin sa atin sa mga bagay na huwag natin gayahin sa mga iglesia na banggit. So kaya ako na-issue dito, hindi lang para sa kanya sa panahon na yun, para rin sa atin. Para may mga bagay na tayo po ay may matututunan sa kanila. Yung sunod po ng Efeso, yung makikita na sa mapa, anong kalagayan ng iglesia sa Efeso? Ang Efeso po ay sentro ng pagsamba kay Artemis
or Diana. So isang Diyos-Diyosan. Ito may malaking image doon sa lugar na yun. At nagkaroon ng kaguluhan dahil sina Apostle Pablo at si Silas ay pinapakanilang tunay na Diyos. At may malaking business noon sa paggawa ng maliliit na estatwa ni Diana o ni Artemis na pinagbibili sa mga tao. So kung sila'y maniniwala sa tunay na Diyos, mawawala ng business yung mga tao na magawa ng mga maliliit na imahe ni Diana. Dito po sa 19 verse 35, ito ang ating mapapasa. Na mapatahimik na nagkalihim ang bayan ng maraming tao na sinabi, manalangin taga-Epeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam ng lusod ng mga taga-Epeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis o sa King James, Diana, at ng banal na bato na hulog mula sa langit. So may malaking templo doon. At meron din malaking larawan o image o rebulto ni Artemis o ni Diana. Ito po ay sentro ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yung pong mga Romano, sila po ay magaling na mga engineer. Kaya po doon po dumating ang Panginoon sa panahon ng mga Romano dahil sila po ay gawa ng maraming daan sa buong Roman Empire. Yung ilan sa mga daan na ito, hanggang sa panahon natin ngayon, nandun pa rin. So, gano'n sila kagaling. In other words, inihanda ng Diyos ang pagdating ng Panginoon. Yung pong, bago po ang Roman Empire, yung Grecian Empire, nagkaroon po ng malaking influence sa kultura ng mga tao, katulad ng lengguwahe. Kaya po ang bagong tipan ay naisulat sa wikang Grego at hindi sa wikang Latin. Yun ang salita ng mga Romano. Dahil po ang influence ng mga Grego. So nagkaroon po ng pagkalahatang lengguwahe sa buong mundo. So mas madaling maipangaral ang Ebanghelyo. So itong Efeso, ito isang mayamang syudad dahil ito po ay sentro ng kalakaran. Yun ang kalagayan nila. At ito pong Efeso, dahil ito ay dinadaanan ng kalakal, si Apostle Paul, nung sinangaral doon, naipangaral din ng Ebanghelyo sa buong Asya. Sa indirect na paraan, dahil mga tao dumadaan sa Efeso, inaral ni Apostle Paul, pag-uwi nila sa kanya-kanyang bayan, naipangaral din ng Ebanghelyo. So ito sa pananatili ni Pablo sa Efeso, naikalat ang Ebanghelyo sa buong Asia Minor, makikita natin. Ganoon makikita natin lugar ng Efeso. Ito po isang strategic na lugar na dinadaan ng lahat ng mga kalakal. Tingnan, meron siyang port, sinasa tabi ng dagat, di ba? Noong unang panahon, yung mga malalaking syudad na umuunlad, sila nasa tabi ng dagat. Dahil yun po ay doon pupunta yung mga barko, nagdadala ng kalakal. Kaya nga po yung Maynila, siya po ay umunlad din. Bakit? Siya nasa tabi ng dagat. Dumadaw yung mga barko, nagdadala ng kalakal. So ilang lugar ng Efeso, ito po isang lusod na maunlad, pero siyempre ng pagsamba ng Diyos-Diyosan ang pangalan po ay si Artemis sa Tagalog, Diana naman po sa King James. Yung iglesia sa Efeso, ito ating pinag-uusapan. Si Pablo po ay natili ng 3 taon sa Efeso. Sa buong kabunguan. 3 years po siya nangaral. Siya nagsimula, nangaral po siya 3 buwan doon sa sinagoga. Si Apostle Paul, siya po isang Hudyo. At sa mga lugar na pinupunta ni Apostle Paul, siya pupunta muna sa mga Hudyo, sa mga sinagoga. So ito po ay hint sa atin. Ipinapangalan muna ni Pablo yung Ebanghelyo sa mga kamag-anak niya, mga Hudyo. So sa atin din, ang pinakamalapit sa atin yung ating mga kamag-anak. Pagkatapos, dahil nagkaroon po ng kaguluhan laban sa mga lagat, dinala niya yung mga lagat sa loob ng 2 taon sa paaralan ni Tiranos. Doon sila nagkatipon at doon sila sumumpa. Doon sa Acts chapter 19, 8-10, makikita natin. So sa kabuuan, siya po itinuro niya yung Ebanghelyo araw at gabi, sabi niya, sa Acts 20 verse 21.
sa loob sa kabuuan po ng 3 taon sa siyudad ng Efeso. So, ibig sabihin, nangaral po siya ako ng 3 taon. Siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita na may katapangan na nangangatiwiran at nangihikayat tungkol sa mga bagay na ukol sa kaharian ng Diyos. Hamang Hudyo, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Hindi sila naniniwala na si Jesus na napako sa krus ay ang kailang tagapagligtas o yung Mesiya na tinatawag. Hanggang sa panahon na ito, yung mga Hudyo na sa Israel, hindi pa rin sila naniniwala na dating na yung Panginoon. Ngunit, nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan o sa Ebanghelyo, sa harapan ng kapunungan, kanyang iniwan sila at sinama ang mga lagad at nagipagtalo araw sa bulwagan ni Tirano, School of Tiranos. Ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kaya ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo, kaya din naman Grego. Dahil tandaan natin, ang lugar po ng kaharian ng mga Romano, iba-iba klaseng tao yun. Sa Gawa 20 verse 31, nung siya'y papunta na sa Jerusalem, pinatawag niya yung mga lagad sa Efeso. Kaya kayo maging handa at alalahanin niyo sa loob ng 3 taon ay hindi ko tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bautisan. So, sina nangaral po sa loob ng 3 taon sa lugar ng Efeso. Tignan niyo kanyang yung sinceridad ni Pablo. Literally, sabi niya, 3 taon na hindi tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa kanya. Yung seriousness ni Pablo ng pangaral sa mga kapatid at mga tao sa lugar po ng Efeso. Alam niya, sa panahon na yun, Acts 20 verse 31, may darating na pagtalikod o apostasy. Yung tunay na iglesia na tinatag ng Panginoon, dumating ang panahon na may mga taong tumalikod sa katotohanan. Yun ay nagbigay siya ng babala sa mga elders na nasa Efeso. May mga papasok mula sa labas. At siyempre, magtuturo ng maling aral. At may magdagalan sa loob kanya na magtuturo ng maling aral. Dito po, basahin po natin. Ito mga nabanggit na mga talata. Alam ko na pag-alis ko, dahil papunta rin siya sa Jerusalem, alam ko pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na nasa gubat na walang patawad sa kawan kanya. Siguro tama po yung sali na ito kasi doon sa naman English, wolves kanya. Diba? Walang wolves doon sa lugar na yun, kaso gubat kanya. Na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga lagad na sumulog sa kanila. So, ito'y kasaysayan ng Iglesia ng Panginoon. Dumating ang panahon na may mga nanggagalit sa labas na nagtuturo ng maling aral at manggagalit sa loob. Ganyan. Sa unang Timoteo, kaya po iniwan ni Pablo si Timoteo sa Efeso para sabihin, maging sarili po magpapatuloy ng pagbabantay sa Iglesia ng Efeso. Pinag-iusapan kitang manatili sa Efeso gaya nung patungo sa Macedonia na yung atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Ni huwag bigyan pang sila mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanay ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamagitan lang pananampalataya. So, iniwan ni Pablo si Timoteo sa Efeso sa ganitong dahilan. Bantayin mo yung mga kapatid doon. Na sila yung huwag magturo kanya ng ibang aral. So, yun lang iglesia na nasa Efeso. Sila na sinimulan ni Pablo at sa loob ng 3 taon si Pablo. Pero pag-alis niya kanya. Pag-alis ko, hindi natin lang kung ilang taon pagkatapos sa umalis. May papasok kanyang mga tao na magsasalita na maling aral kanya. At magagalit sa mga kasamahan ninyo o yung mga elders na magsasalita ng lihis kanya. So, ano ang paglalaman tungkol si Jesus sa bahaging ito ng Apocalypse?
Inahawakan niya yung pitong bituin. Ito po hindi literal. Yung piting bituin, yung pitong iglesia niyo. Inahawakan niya kanya. Pagkatapos, sinasabi, naglalakad kanya doon sa pitong lalagyan ng gintong lalagyan ng ilaw, golden lampstand. Naglalakad siya doon. Anong ibig sabihin? Hawak niya yung pitong bituin, yung pitong iglesia, at naglalakad kayo doon sa pitong kandilera ginto. Ang ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng Panginoon ang bawat iglesia. Doon sa panahon, pitong iglesia, nasa kanyang kamay kanya ang kapangyarihan. Kung ang isang iglesia ay nilihis at di mananatili sa tunay na araw, hindi na siya kikilalanin ng Panginoon. Dahil tawagin pa ilang pangalan nila, iglesia ng Panginoon, hindi na siya nakikilalanin ng Panginoon. Siya may kapangyarihan, kailangan tayo sa bulong, sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya kalooban ng sino mang tao, kundi siya kalooban ng Panginoon. Kaya nagbibigay siya ng babala. Kapag ka sa iglesia, ay lumilihis sa katotohanan. Kaya tayo po sa kapuluhan ito, at makatulog na kapuluhan sa ibang lugar, yun ang ginagawa natin. Tayo nananatili lang sa Biblia, di ba tayo lumabas doon? Dahil kung lalabas tayo doon, aalisin din tayo ng Panginoon. Mawawala ang pag-asa ng ating kaligtasan, mga kapatid. Ganun kahalaga yun. Tulad ng ating pinag-aaralan. Ano yung kailang sitwasyon? Tulad na sinasabi ni Apostle Paul, bago sa umalis. Meron mga samang tao at mga bulang apostol na gumugulo sa kanila natin. Yan ang di ba yung babala ni Apostle Paul? Makikita natin. Dito po sa Apocalypse chapter 2 verse 2. Alam ko yung magawa. Alam ng Panginoon. Sa mga gawa na ginagawa natin, alam ng Panginoon. Hindi tayo makakapagtago. Ang iyong paggawa at pagkatsaka at hindi mo mapagtiisan ng masasamang tao at sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga pusto. Ngunit sila hindi kayo. At natukusan mo, sila yung mga sinungaling kayo. So, yun ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kailang kasalukuyang kalagayan. Ginugulo sila. Tandaan po natin, gugulin tayo ni Satanas para hindi tayo maligtas. Gagawa sa mga paraan para tayong lumihis sa katotohanan. So ito nangyayari sa iglesia na nasa Efeso. Ito ay babala ni Apostle Paul, di ba? Mag-ingat kayo kanya. May magagaling sa labas at may magagaling sa loob kanya. At kailang layo, akitin kayo kaya sa kailang maling aral. So itong sitwasyon na nangyari sa lugar ng iglesia ng Efeso sa panahon na yun. May mga masasamang tao at mula mga apostol at gumugulaw sa mga kapatid na nasa Efeso. Sabi niya, ibalitin po natin. Ito yung Acts chapter 20. Ano po? Si Pablo yung nasa Mileto, nandun yung Miletus, at pinatawag niya yung mga elders sa Efeso. Pag binabasa natin ng Biblia na walang mapa, para malapit lang. Actually, hindi. Naglakbay sila. Yung mga elders sa Efeso, silang pinag-uusapan para pumunta sila sa lugar ng Miletus, na kung siya nandun si Pablo, bago siya tumungo sa Jerusalem. Alam ko na pag-alis ko, ipapasok sa kalagitan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kama. Kasi natin, yung asong gubat talaga walang patawad yun. Kakainin niya yung mga tupa. At pilitaw mula sa inyo rin magkasamahan, ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis o mga bagay na hindi totoo upang akitin ng mga lagad na sumulot sa kanila. Yun ang sitwasyon nila doon. Ginugulo sila ng mga bulang apostol na nagtuto ng walang aral at sa gitna rin nila sa mismong mga kapatid niya. Pero mayroong pagpupuri ang Panginoon. Sabi nga natin, fair ang Panginoon. Pinupuri ka sa mga bagay na tama ang iyong ginagawa. Ano ang katangian ng iglesia ito? Sila po'y gumagawa. Hindi sila walang ginagawa. Gumagawa sila. Sila po'y nagtsasaka at nananatili kanya. Sa katotohanan. Basahin mo natin. Alam ko may magawa. Ang iyong paggawa. Sabihin, ang iyong magawa,
ginawa nila at yung kasalukuyan ng ginagawa kanya at pagtsatsaga at hindi mo mapagtiisan ng masasamang tao at sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol, ngunit sila hindi ngayon at natoksan mo sila yung pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis. O sila lalabili sa katotohanan. At nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. So itong iglesia ito, ito'y gumagala. Sila'y gumagawa. Pinupuli sila ng Panginoon sa bagay na yun. Dahil tama yun. Pero anong problema nila? Siyempre, pinupuli sila. Tuloy pa natin. Hindi po nila tinotolerate yung masamang tao. Sinubong nila yung mga bulang apostol, natagpuan sila mga apostol, at kinapopotan maggawa ng mga Nicolaitas. Ngunit ito ang mabuti na sa iyo, kinapopotan maggawa ng mga Nicolaita, at kinapopotan mo rin. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng mga Nicolaita, pero obviously, hindi kalooban ng Diyos. So in other words, sa panahon natin ngayon, ang ugali ng mga tao, ayaw na nilang makipagtalo. Compromise lang palagi. Kaya sa larangan ng pananampalataya, ayaw na pag-usapan ng pananampalataya. Kasi mag-aaway lang tayo lang. Pero hindi sa Efeso. Sa Efeso, tingnan niya, sinubukan nila yung mga pulang mga gusto. Alam ba, tinuturo niyo kanya? Sinubukan sila. Pero hindi lang tinagka. In other words, they are willing to engage na makipag-usap at makipagtalo alang-alang sa katotohanan. Hindi masama nakikipagtalo basta ito ginagawa sa tamang paraan. Hindi ba kasi nagyayabang lang sila, pero hindi gano'n. Ang layo nila ng tayo po'y nakikipag-usap ay para maipakita natin kung ano yung totoo. Kasi sila'y pinuri ng Panginoon. Kakaunti na lang ang mga tao na gustong gawin niya sa panahon natin ngayon. Kinakancel ka nila pag gano'n, kakancelin ka nila. Pero hindi sila. Sila'y talagang tumindig kung ano yung katotohanan sa mga taga-Efeso na po. Pero ang problema, sila po ay hindi pinupuri ng Diyos ilang bagay. Totoo sila natin sa katotohanan, ipinaglalaban nila yung katotohanan, pero meron silang isang bagay na kakulangan. Iniwan nila ang kailang ulang pag-ibig nila. Hindi po ito sa pagitan ng lalaki at babae. Tignan niyo, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo yung ulang pag-ibig nila. Ano yun? Yung tignan po niyo, sila'y nananalinig sa totoo. Sila'y makipagtalo sa mga tao ng tuturo ng mali. Anong problema nila? Tandaan po natin, sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa, nauna yung Panginoon. Siya priority, di ba? Sa ating Panginoon. Dito po sa Mateo, chapter 22, ito po ating mababasa. Grow. Ang pinag-uusapan rito, yung 10 kautusan. Grow, alin ba ang takila mo ito sa kautusan? Ganyan. Alin sa 10 yun, ang pinakatakila. Yan ang takila sa Panginoon. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, at ang buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Ito ang takila at unang utos kanya. So, ano yung ibig sabihin? Ano yung unang pag-ibig? Yung sinasabi na iniwan ng mga taga-Efeso. Ito yung pag-ibig nila sa Diyos. Dito makikita ninyo mga kapatid. Pwede tayong manatili sa katotohanan. Sumamba tayo linggo-linggo at ay pagtanggol natin ang katotohanan. Pero wala natin pag-ibig sa Diyos. Yun ang nangyari sa taga-Efeso. Nawala yung dahilan ng ginagawa nila. Ano ba yung motivation in the first place? Ba't ginagawa mo yun? Parang sa pagtatrabaho din yan, mga kapatid. Noong ikaw'y talanggap sa trabaho, ikaw'y may kagalakan. Nagustuhan mo yung trabaho mo. Later on, hindi na gano'n. Hindi mo na gusto yung trabaho mo. Gusto ko sahod na lang.
Pwede mangyari yan. Pumapasok pa rin sa trabaho, pero wala ka ng pagmamahal sa trabaho mo. Parang yan ang nangyari sa mga taga-Efeso. Kaya sinasabi nito, magsisi kayo kanya, sabi ng Panginoon, at gawin niyo mga bagay na ginawa niya ng una. Tama po yun. Ginawa niya ng una kanya. Hindi sila umalis. Doon sa pinahayag ng mga apostol na dapat nilang panatilihan. So, ang problema nila, nawala yung motivation nila na dapat ay nasa kanila. Kaya nalalahanin mo kung saan ka nahulog. So, nahulog sila. Kasi ninyo, ginagawa nila totoo, magtitingin sila, nagtsasaka sila, pinaglalabay ng katotohanan, pero nahulog sila. Kaya nalalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka, agay mo mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ko sa iyo at aalisin ko may ilawan. Wala siya kinilalagyan nito, malibang magsisi ka. In other words, hindi na kita kikilalanin, sabi ng Panginoon. Sundan mo ang mga huwaran ng mga wastong salita na nabing mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na natin. Yun ang sinusunod natin. Yung ipinahayag ng mga apostol na nakasulat sa Biblia. Ginagawa nila yun. Hindi sila umalis doon sa batayan na yun. So, anong problema nila? Balik na balik. Nawala yung kailang pagmamahal sa Diyos. Alam niyo yung ginagawa wala isang bagay, ginagawa mo lang siya. Kaya wala na yung ulang motivation sa paggawa ng bagay na yun. Yun ang nangyari sa kanila. Nawala yung dapat na dahilan na bakit nila ginagawa yan, mga kapatid. Kaya kung hindi sila magsisisi, alisin ang kandilering ginto sa kanilang lugar, na ibig sabihin, hindi na sila kikilala ng Panginoon na isa sa kanyang iglesia. Kahit sa mabuting bagay na kailang ginagawa kanya. Sila ang mali nila eh. Nahulog sila sa ulang pag-ibig kanya. Sa Tagalog, kaya kalalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisikat, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo ng una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin kung may ginawa, wala siya kanilalagyan nito, malibang magsisikat. Ano papasimpol natin? Masira ng Diyos, di ba? Hindi tayo basta-basta gawa na gusto natin gawin. Tama lang ginagawa mo, tama ang ginagawa nila, pero meron sila kagulangan. Kinakailangan pa rin sila magsisi kanya. Kung hindi sila maliligtas. Kung gagawin nila yun, kung sila magsisisi, at magpatuloy na paglingkuran ng Panginoon, sila'y kakain sa buhay, alaman ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pasilin po natin, yung alaman ng buhay, originally, nasa alaman ng ide. Nawala doon sa napunta. Nasa langit. Others, pagdating ng araw, dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Ang larawan po rito ay paradise. Pag sinabing paradise, maganda lugar yun, di ba? Yung katulad ng kagandahan ng alamanan sa Eden, ganun kaganda yung langit. Pero kung hindi sila magsisisi, hindi sila makakarating doon kanya. At hindi nila makakain yung alaman ng buhay, hindi sila magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kung hindi sila magsisisi kanya. Sa Apocalypse 2:7, ang may pandinig ay makinig. Hindi lang pinakikinig. Pero nakikinig na pumapasok dito, lalabas sa kabila, hindi na pakikinig. Ang sinasa ipanginig dito, ang may pandinig kanya ay unawain ang sinasabi ng Espiritu sa mga ibig sabihin. Pag tayo nakikinig, inuunawa natin na ating pinapakinggan. Ang magtagumpay sa kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ano ba ang epekto pag kinain ng punong kahoy ng buhay? Kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pagdating sa langit, yung nagkantimpala. Ito po yung sinabi sa pinakauling bahagi na kalat ng Apocalypse 6. Ito yung larawan ng langit na kung saan pupuntahan ng bawat magiging tapat at susunod sa kalooban ng Diyos. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal, wala tayong makikita ganong klaseng tubig, sa lupa, na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Yan ang ating Panginoon, Kordero. Sa gitna na langsangan ng magsod, sa magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy
ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi na roon magkakaroon pa ng sinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero matatagpuan doon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga lingkod. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi. At hindi makakailangan ng liwanag ng ilawan, hindi ang liwanag man ng araw sapagkat ang puwin ng Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y mag-aari magpakailan ng langit. Sa isang talinhaga, makikita natin. In other words, ito'y magandang lugar. Walang planga, di palagi maliwanag eh. Sabihin, wala nang kasinungalingan daw, wala nang kasalanan daw, hindi katwira. Ang matatagpuan po na sa lugar na tinatawag na langit, kung tayo magtatagumpay. Wala nang masamang bagay doon. Di sa lupa, kaya nagkakasala tayo, may masamang bagay sa ating kapaligiran. At hindi na makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o sino mang gumagawa ng karmadumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ano po yung aklat ng buhay? Yung po mga tao na sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at nagpapatuloy na sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang kailang pangalan ay nakasulat doon. So alam ng Panginoon kung sino maliligtas, yung mga tao sumunod sa Ebanghelyo at nagpapatuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Yung pangalan nakasulat doon. Ngayon, kung hindi ka magpapatuloy sa iyong katapatan, alis niyo yung pangalan mo doon. Taliwas po sa sinasabi ng iba na pag naligtas ka, ay magpakailan maligtas ka na. Hindi, depende sa ating katapatan. Yun ang nakasulat sa aklat ng buhay doon. Kaya kung di tayo sumunod sa Ebanghelyo, o kaya kahit sumunod tayo, hindi tayo nagpatuloy sa katapatan, matatagal ang pangalan natin doon. Diba? Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Matatagal ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. So, ano makikita natin dito? Sa kasaysayan po nagla sa Efeso. Huwag mawala sa ating pagtingin kung bakit natin pinaglilingkuran ng Panginoon. Pinaglilingkuran ba natin ng Panginoon dahil nakasanayan lang natin ang ating ginagawa. Katulad po ng kinagisa natin pananampalataya. Lahat tayo naiintindihan sa ating pinaniniwalaan. Pupunta ka ng bakit? Dahil doon pananampalataya ng magulang mo. Baka anong ginagawa mo? Eh, sumusunod ako sa magulang mo. Hindi dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya mahalaga, bakit natin siya pinaglilingkuran? Siya hindi sa Efeso, ginagawa niya yung tama. Sumusunod sa katotohanan, pero nawala sa kanila yung dahilan bakit sila sumusunod. Posible yun. Kahit anumang bagay natin ginagawa. Sa relasyon ng mga tao, hindi. Yung Efeso, yun ang problema nila. Matitik sila sa pananampalataya. Nakalimutan nila, bakit nila ginagawa yun? Nakasanayan nila yun. Dahil siguro sa pagtutulong ng mga ni Apostle Paul at matindi panindigan sa katotohanan, pero nawala sa kanila ang Diyos. Ngayon nyo, posible, dating gawin ng tama dahil sa nakasanayan mo pagtisyon. O kaya, dahil sa iyong pride, sabi mo ito para may pakita na ako'y magaling. O dahil sa pamilya mo, doon ang kailang pala ng palataya, o dahil sa pera, o dahil sa peer pressure, yung mga kasikitan mo, punta tayo doon ang puntahan natin. Pwede mong gawin ang tama dahil sa ganun tayo na. Hindi dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya kung nakakala tayo ng Ebanghelyo, hindi na natin sinasabi na kailangan ka sumunod sa Ebanghelyo para maligtas ka. That's selfish reason, di ba? Kailangan mo rin malaman, kaya kayo sumusunod, dahil mahal mo ang Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang kalooban, kanya. Pagka sumunod ka lang sa Diyos na wala yung pagmamahal mo sa Diyos, walang kwenta yun. Hindi tatanggapin ng Panginoon. Ang pagsamba natin, dalawa. Doon sa John chapter 4, verse 23, verse 24, sabi niya, ang Diyos ay Espiritu kanya. At ang sa kanyang sumasamba, ay kinakailangan sa mga Espiritu at sa katotohanan. Ano yung sabihin mo? Yung katotohanan yung mga bagay datong gawin. Ano yung Espiritu? Ang Espiritu, yun ang pagmamahal mo sa Diyos. So pag kayo sumasamba,
hindi lang para gawin mo yung tama, kundi para purihin mo ang Diyos. Yung ibig natin. So yung mga taga-Efeso, hindi natin alam kung bakit sila natin matibay sa katotohanan. Bakit nagpatuloy sila sa gano'n, sa gitna ng wala na silang pagmamahal sa Panginoon. Kung naman yung motivation nila, sabi ng ating Panginoon, kailangan ayusin yung kailang kaisipan. At bumalik sila sa kailang tunay na motivasyon gaya ng una kanya. Na nagsimula sila ng una na may pagmamahal sa Diyos, kaya sila sumusunod sa katotohanan. Ganun ginawa nila noon. Whereas time goes by, nakatotohanan lang natira na wala yung pagmamahal nila sa Diyos. Kaya ganito, may pagmamahal tayo sa iglesia. Ganyan tayo magmamalasan sa kongregasyon. Pero wala tayong pagmamahal sa Diyos. May pwede mangyari yun, mga kapatid. Yun ang nangyari sa Efeso. Siguro meron din sa church building, inaayos sila. Masibang sila mga araw. Pero nawala yung motivation nila, yung pagmamahal sa Diyos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. So ito yung araw din sa atin. Kailangan nating malaman bakit natin ginagawa ang mga bagay natin ginagawa. Hindi dahil naiyak sa aking magulang, o naiyak siya, hindi ano. Kailangan malaman natin yung tamang dahilan sa mga bagay natin ginagawa niya. Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 13. Hold fast the pattern of sound words. Yung katotohanan, which you have heard from me. Saan? In faith and love, which are in Christ Jesus. Bakit ka sumunod sa katotohanan? Bakit ka mananatili sa katotohanan? Dahil sa iyong pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon, ganyan. O tama, meron kang pananampalataya, wala kang pagmamahal. Pwede yun. Meron kang pananampalataya sa tama. Pero wala kang pagmamahal sa Diyos, Panginoon. Hindi tatanggapin ng Panginoon yun. So, tama po, kailangan natin gawin ang lahat ng mga bagay na mayroong otoridad ng Panginoon. Kaya pa sinipon niya lang sa ating mga panahon. Wala tayong panugtog, di ba? Dahil hindi pinag-umutos sa atin na gumamit tayo ng panugtog, kundi umawit lang. Tama yun, dahil ang otoridad ng ating Panginoon. Dahil lahat ng ating ginagawa, sabi nga po ni Pablo, and whatever you do in word or deed, kung anong pinapakala mo, at anong ginagawa mo, do all in the name of the Lord Jesus. Yung name, authority, and giving thanks to God the Father through Him. Tama yun. Yun dapat natin gawin. Pero wala natin kalimutan na kung ang ating motivation ay di tama, kahit yung mabuting bagay na ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon ay walang halaga. Kailangan na doon pareho yun. Na ginagawa natin yung tama, pero meron tayong motivasyon na yun ang pagmamahal natin sa Panginoon. This is 1 Corinthians chapter 13, 1-3. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, sabi rito, I become a noisy gong or a clanging cymbal. Ingay lang, ganyan. Walang kwenta. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. So bakit mo ginagawa yun, sabi ni Pablo? Dahil sa pagmamahal. Basically, dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. So yung pagmamahal ang motivation natin sa paggawa ng tama. Dahil mahal natin ng Panginoon, kaya gagawin natin yung tama. Palagi magkasama yun. Mahal natin ng Panginoon, kaya gagawin natin yung tama. Pag mahal natin ng ating kapwa, hindi natin siya gagawa ng masama. Basahin natin sa Romans 13 verse 8. Oh, no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up
in this saying, namely, you shall love your neighbors yourself. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Kung mahal mo yung kapwa mo kanya, hindi mo siya gagawa ng masama. Bakit hindi ka gumagawa ng masama? Dahil mahal mo yung kapwa mo kanya. Pwede ka hindi gumawa ng masama, pero wala pagmamahal sa kapwa, pwede yun. Pero sabi ng Panginoon, kaya hindi ka gagawa ng masama, dahil mahal mo yung kapwa mo kanya. Yun ang motivation, bakit hindi ka gagawa ng masama, dahil may pagmamahal ka sa iyong kapwa. Ganon din sa ating pagsunod sa Panginoon. Sa John chapter 14 verse, if you love me, you will keep my commandments. Yan alam ko, pagka tinutulong ko natin ito, ang naalala ko ay yung Florante at Laura. Doon sa introduction niya, sabi ni Balagtas, sabi niya, akyatan ko ang 7 bundok kanya. Makita kalaban o Celia. Bakit niya akyatin yung bundok? Anong motivation niya? Para may ipakita malakas sa katawan niya? Hindi. Ang motivation, mahal niya si Celia. Kung sino man yung Celia yun. Siguro din na sinasabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Hindi yung sumusunod ka lang. Hindi yan ang Diyos. Kaya ka sumusunod, dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ka sumusunod. Kung gano'n ang ating motivation, mga kapatid, walang mahirap gawin. Kaya gawin ni Balagtas na umakyat sa kapatong mundo, makita lang si Celia. Walang mahirap gawin, di ba? Dahil yung motivation niya, doon. Kaya tama yung motivation natin, ang pagmamahal sa Diyos, walang mahirap gawin. Sabi nga, pag ayaw mong gawin, maraming dahilan. Pag gusto mong gawin, walang dahilan. Gusto mong gawin eh. This is 1 John chapter 5 verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Umikot yun eh. Bakit hindi mabigat ang kanyang mga utos? Dahil mahal mo ang Diyos. Kahit ang pinakasimpleng utos ng Diyos ay napakahirap kung wala kang pagmamahal sa Diyos. Pero kahit napakabigat na utos, kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo. Sa aklat ng Apocalypse, ang mga Kristiyano ay pinag-usig at pinatay. Bakit sila willing mamatay? Dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. So makikita natin, ang paggawa ng tama na walang pagmamahal sa ating Panginoon ay walang halaga. Eventually, mawawala ka rin. Dahil wala na yung motivation mo sa iyong paglilingkod. Kaya winabi natin ng Panginoon yung mga tagay-peso. Kung magpapatuloy kayo kanya sa iyong ginagawa, eventually, hihinto rin kayo. Dahil wala na yung motivation sa inyong paggawa. Kaya sila pinagsisisi ng ating Panginoon. Bilang pabalik, kailangan tayo magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Kailangan tayo manindigan sa katotohanan. Kailangan natin labanan ang mali at pagtiis. Tama yun, walang kasabato. Pero kinakailangan natin alalahanin, bakit natin ginagawa yun? Bakit natin ginagawa yun? Dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon at ang ating kagustuhan na maging kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang motivation natin, mga kapatid. Ganun ang motivation natin, walang mahirap gawin. Kung isa nahihirapan tayo sa ating ginagawa, dahil napupwersa ka lang. Okay, nakasanayan mo lang siya. Pero mayroong tamang motivation sa ating ginagawa, walang mahirap gawin. Kahit yung pinakamahirap gawin, kaya mo gawin. Di ba? So ito po ating mensahe po sa mga po ito. Sana salita po ng Diyos ay magpatibay po sa atin at magbigay ng pagnanasa na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. So, bigay po natin muli kapatid na macho po, panguna po sa ating pagsamba.